Basta hirap na hirap po sila na ipasok yung kaya kaya po si VP Sara ay namamayagpag at si BBM ay bumabagsak. Hirap na hirap po silang ipaliwanag na dahil yan sa disinformation at misinformation. Talagang wala pong ano no, wala po silang maikakatwiran na yan ay dulot ng misinformation at disinformation. Kaya sira po sila eh. Tama yung survey, naniniwala yung mga tao sa survey ng Pulse Asia. Pero yung paliwanag nitong presidente nila kung bakit, hindi niya may paliwanag. Ang bastang nakita natin, mga kapatid, yung natitira na lang kay Marcos, maliit na porsyento lang daw, sabi ni yung solid na Marcos, yung mga region 1 and 2, no? Yan, maliit na porsyento lang kung para sa solid na Duterte. Yung solid na Duterte, lumalabas ngayon, Visayas, Mindanao at NCR. Grabe, no? Tapos the rest of Luzon, yung the rest of Luzon, puta, mataas pa. Hindi kasing taas. Pero iniiwan kasi, kaya po mananalo po tayo, no? Kaya po tayo mananalo. Pag susuri na to ng SWS, Visayas, Mindanao atin eh. Ang laking porsyento po nun. Yung solid north na sinasabi nila, Region 1 at Region 2, kumbaga sa Mindanao na kayang isolid ng Duterte, no? Yung solid north na sinasabi nila, hindi na nila masosolid yun. Yung nagsabi po na nagsalita na si Tatay Digong na ano yung sinabi ni Tatay Digong? Pag hindi natin binoto yung PDP, kalimutan na siya. Tapos biglang kaya si Inday, bakit niya in-endorse? Hindi po nakakontra si Inday, no? Si Inday po nag-endorse pa siya kasi 10 lang eh. Sinusuportahan niya po yung 10 tapos nag-endorse pa siya ng 2 para 12 na. So hindi po siya. Sino po matino sa anak ni PRRD? Lahat po sila. Kung sa politika sinasabi mo, matitino po sila. Sino ba siya? Ang hirap sagutin niya. Hindi ko alam kung anong pinagmumulan eh. Sino ba siya? Tanong, ano po ba talaga ang totoo? Ang sabi ng ibang DDS vlogger, kapag nagblanko daw, maaring ipapasok ng kalaban. Huwag ka maniwala dyan, Larry Karemit. Ganito po, no? Ganito po ang katotohanan. Ang katotohanan po, meron tayong PDP endorsed by Tatay Digong, PDP member at saka PDP endorsed o PDP candidate o guest candidate. Yun po yung 10, di ba? Yung Duterte. Tapos, para po makompleto, sayang yung 2 slot, nag-endorse naman po si Inday Sara ng 2. So, wala pong conflict kasi in-endorse niya rin naman yung 8. Yung 10. So, lahat po ng kandidato ni Tatay Digong, sinusuportahan din po ni BP Sara. Plus 2 pa. O ano po ba ang tanong nyo pa ron? Ang tanong nyo ba kung pwedeng 10 lang? Pwede po. Pwede ring 12. 10 years ago na pala lumisan si Senator Joker Arroyo. Talaga? Hindi ko alam. Wala nga naghirap, di ba? Gadon. O yan po ang mga problema sa kanila eh. Ngayon, kidnapping naman. Kampi pa lang ni Villar kay BP, patunay na yan na totoo Pulse Asia survey. Correct. Hindi nyo na po mako-question yung Pulse Asia at SWS. Mahirap pong questionin yan. Nabulag na si Gadon sa kakasigaw ng bobo. Nabulag. Hindi na niya makita na maraming taong nagrarally. Boss Badong, correct.
May internal survey siguro. Meron po yan. Hindi po, yan din ang pinakuha nila. Maniwala kayo sa akin, bilyonaryo yan eh. Isa po yan, nakita ko na po yan eh. Nakita ko na po yan, paano po nagwo-work yan. Ganito po yan sa actual ha. Kaya po yung SWS, Pulse Asia, kaya po sila nagtatagal hanggang ngayon, di ba? Malaki po, yan po hanap buhay nila, yung mag-survey. Ngayon, kung magpepeke po sila, halimbawa, katulad nitong mga kung ano-ano lang, mawawala na po yan next year. Kasi, kung ikaw survey company ka, naglilingkod ka lang sa isang kandidato, para paboran lang, gagawin nyo lang, anong tawag doon, yung mind conditioning lang, eh hindi po kayo tatagal, lalo na kung natalo yung kandidato nyo. Hindi ba? Eh, alangan naman po talo na nga ako, hindi, wala naman nangyari sa pakulo natin. Alangan naman gamitin pa kita. Kaya kadalasan po dyan, mawawala na lang kusa yan. Pero yan pong SWS tsaka Pulse Asia, sila na lang po yung natitira. Ngayon, may mga bago, di ba? Yung OctaArts, No Limit Tangere, WR, YC, XYZ, numero. Yan, mga bago yan. Ano pa ba? O, yung isa, yung may Asia din. Mga bago po yan. Kinakailangan pa po nila na humaba para sila paniwalaan. Kumikita po yan. Halimbawa ako, mayor. Di ba? O kumakandidato ako mayor. Papasarvey ako. Tignan mo kung sa mga barangay. Kuwari buong syudad. So malalaman mo ngayon kung saan ka malakas at saan ka mahina. Doon ka sa mahina to todo. O ng kampanya. Dito mahina ako rito sa mga barangay na to. Dito ako mag-house to house. Publicos Asia. Wala pa po silang kumbaga yung credibility nila sa time. Kinakailangan siguro mga 4 na eleksyon. Bago ano. Sir, tanong ko lang, number 1, ano pong opinion nyo sa pag-endorso ni BP Sara kay Amy Marcos? Ang tingin ko po, ito isang strategy na kung mananalo po si Amy Marcos, madadagdag po yan sa kanyang papabor sa kanya sa impeachment. Yan, ano po yan, no? Strategic na para dumami po yung magiging kakampi niyang senador. At hindi naman natin masisisi si BP Sara dahil antindi po ng kinakaharap niya, no? Kaso sa impeachment court. Kaya kinakailangan niya po mas maraming kakampi, mas okay. No? Pero personally, ayoko na po sa Marcos. Hindi ko po siya iboboto. Si Villar, pwede pa. Boss, nung nagpunta kayo ng Pampanga, may nakita kayong kumakain sa takip ng kaldero? Wala po. Alam mo, malaking usapin. May mga nagsabi, talaga namang kinakain namin yung yung gatas. No, inuulam namin. Hindi naman po yung usapin. Sino po bang hindi... Kayo lang, special ba kayo? Kayo lang taga Pampanga nakakain ng ng gatas na sa kanin? Hindi po yun yung usapin. Senador to dati, mayaman po to. Tapos kakain sa kaldero, takip ng kaldero. Kayo naman, no? Si Bato kumain din dyan sa tao na yan. Nakita nyo ba na nag-inarte na paawa po tayo, kumain tayo sa kaldero. Wala pong ganun. Kamay siya, kain. Kumain din po dyan sa kinainan ni Kiko. Sikat po yan . Ang laging kumakain dyan, si Long. Sino pa ba mga kumakain dyan? Si Rosana Roses, kumain na rin dyan. Sikat yan. Ewan ko kung bakit sikat yan. Baka nagbablog yan sa mga luto-luto. Yan yung may sandok na pala, di ba? Hindi naman po problema yung kinakain niya . Gatas, sino po ba? Kayo ba hindi nyo naranasan na yung ulam nyo, gatas? Special pa nga yun. Puta, gatas.